Excited ka na din ba gumala? Pero iniisip mo paano makatipid kasi kapos sa budget? Pues pag-usapan natin yan at tapusin mo yung video na to. Let's go! At bago yan, ako nga pala si Ryan, isang entrepreneur at isang solo traveler na pinaglalaban ang pagpapahalaga sa ating kalikasan. At bago tayo magsimula, may kikwento muna ako. Dati kasi, problema ko din talaga yung time at budget pag gusto ko gumala. Pero yung about sa time, nagagawa naman siya ng paraan pag may budget ka naman eh. 'Di ba? Paggala talaga eh, no? Pero nung time nga na yun, pinag-iipunan ko talaga siya ng sobra para makagala lang. Pero eventually, na-figure out ko na lang din na di mo naman pala kailangan gumastos ng malaki para makapag-travel. So, ayun nga yung i-discuss natin. Actually, madaming paraan para mas makatipid ka sa gala. Pero ang ibibigay ko ngayon ay 3 tips. So, kasi ito lang yung madalas na pinapractice ko. Kaya tara, simulan na natin. At ang unang-una nga dyan ay mag-research ka. Siyempre, pag ikaw ay aalis, ang unang-unang hahanapin mo kung saan ka pupunta. So, pipili ka ng lugar kung saan mo gusto pumunta. At dapat, pasok siya sa budget mo. Tapos, hanap ka na din ng pinakamababang flight. O dapat mag-book ka ng mas maaga para mas makatipid ka. Actually, case to case siya. Pero usually, mas mura talaga pag mas malayo pa yung flight. So, ako madalas nagbo-book ako a month before. Tapos, pag naghahanap ako ng pag-i-stayan ko, either hostel or campsite. So, ang maganda sa hostel is, yun nga, madami kang mamimit na mga traveler din. So, usually, mamimit mo doon mga foreigner, mga ganun. So, iba-iba din. So, iba-ibang types ng travelers. So, ako, mas preferred ko na sa campsite ako kasi gusto ko nga tahimik. Tapos, mas cheaper siya. So, ayun. At ang yung pangalawa ay make your own meals. So, sobrang makakatipid ka kung ikaw yung magluluto ng pagkain mo. Ako personally, ginagawa ako pag like nagbabike ako or nagmotor ako, doon na ako bumibili malapit sa destination. So, nagpupunta ako sa mga palengke, sa mga grocery. So, ayun, didiskartehan ko na lang para pagdating doon sa pag-i-stayan ko sa campsite na hindi siya masira agad. Nagtatanong muna ako sa campsite na pupuntahan ko kung may ref sila, may cooler sila. So, pwede kang makilagay ng mga karne mo, isda mo, kung ano-ano pa man na kailangan mong ilagay sa ref. Tapos, ang mas maganda doon, pag nagluluto ka, alam mong healthy at alam mong malinis. Kaya ayun. Tapos, yung pangatlo, travel with bike. So ayun, sobrang makakatipid ka pag magbabike. Kasi sa bike, makakapunta ka sa lugar na gusto mong puntahan na hindi ka gagastos ng panggas or panggasolina. Pero ang lang sa bike, syempre, mas nakakapagod siya. For example, isang oras yun sa pagmumotor. Most likely, 2 oras mo yun ibabike. So ganun po yung ko. Ewan ko lang sa iba, usually ganun, doble lang sa takbo ng motor. Ang kinaganda naman nun, syempre, yung health mo. Kumbaga, may tulong pa din siya. Kaya nga yung iba, adik sa pagbabike kahit sobrang layo. Pero pag napuntahan mo yung destination, sobrang worth it naman. Tsaka yung benefits din talaga ng pagbabike, yun yung mga hindi matatawaran. Pero, discuss natin yan sa ibang video. Kasi medyo madami-dami din. So kaya ako ginagawa to kasi naniniwala ako na yung benepisyo ng pagta-travel ay malaking tulong siya para sa atin as tao. Kasi yung stress yung kalaban natin dito eh. Ang dami ngayon dumadaan sa anxiety and depression. Opo, di ko alam kung ano yung pakiramdam kung andun ka sa state na yon. Pero alam ko na hindi madali yung mga pinagdadaanan nila. Personally, may kilala din tayong dumadaan sa ganong sitwasyon. So nakikita natin na hindi din talaga madali. Kaya samahan nyo ako sa mission na to. Hindi para maging gala tulad ko pero para makita din nila kung gaano kaganda yung mabuhay sa mundo. At huwag nyo pala kalimutan na pumasok sa Facebook group natin. Pwede kayong mag-post doon basta related sa pagta-travel. At pwede nyo din i-share sa iba para mas dumami pa tayo sa community natin. At nga pala, nagpapasalamat din ako sa mga active na nagko-comment at nag-share ng mga videos natin. So sila Clyde Cortez, sila Simon EY, sila Kent Gabaya, pamangkin ko yan, sila Alimer Lawan, at yung iba pa. Syempre i-shoutout ko kayo sa mga susunod na videos. Huwag kayong mag-alala. So, salamat palagi sa suporta nyo. So, muli, eto si Ryan ng Kalikasan. Keep on growing.